Grabe talaga tong mama na to. Ito po, talagang viral itong ano niya, ha? Matindi to. Sobrang laman na ito at ito, bumabalik na po. Konti na lang, konting-konti na lang, ha? Talagang mapaparesign na yan si Bongbong Marcos. So pakinggan po natin at bibigyan natin ng komentaryo ito. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. As usual, si Marcos, ang interest niyan, pamilya niyan. Eh baka nga mamaya ang interest lang yan si Marcos nasa alapaap lang yan eh. Oh, basta 'yon. Pero ito gusto ko lang balikan na. Yung bang for how many years since 1986 ilang taon 'yon? Pinagtiyagaan nila, inasam-asam nila, pinangarap nilang makabalik para maibangon ang kanilang pangalan. Pag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, mabago ang lahat ng ating kamalian. Let's not mess it up. Kasi if we mess it up, wala na po tayong pag-asa. Kaya dapat grab natin yung opportunity. Si Bongbong, instead na binangon, isipin mo yung kanyang political position, napakaganda nun. Una, naging presidente ka. Pinagbigyan ka ng bansang Pilipinas, maging makabawi sa iyong pangalan. Tapos, katandem mo, Duterte. Ang ganda ng posisyon ni Bongbong Marcos. Lahat na po, kung bagat sa hinain na lahat, sinubo na lahat. Ngunguyain mo na lang. Binaboy mo pa. 'Di ba? Grabe. Andun na sana yung pag-asa niya eh. 'Di ba? Kung hindi siya naging gahaman, kung hindi siya naging greedy, kung hindi siya naging buwaya. Pero dahil sa kanyang kabuwayahan, dahil nagpaloko siya sa demonyo, inutos siya ng demonyo, ayan, na-miss niya yung opportunities na imbis na kakampi mo doon. Ang ganda nung tandem na yun. Kampi mo na Duterte kung hindi ka nag-asam-asam, manatili sa pwesto at nag-asam-asam ng malaking yaman. Panalo ka na sana. Panalo na, natalo pa. Sabaw na, tumapon pa. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. Ito mo isa pa to. Dati wala tayong banta ng gera. Tumanda na ako. Ilang taon na ako. Wala akong na-experience na banta ng gera. Wala tayong problema sa China. Ngayon may problema tayo sa China. Pumasok lang si Bongbong, may problema na tayo sa China. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Where's cousin, former House Speaker Martin? Ito pa, balikan natin yun. Gusto ko lang bigyan ng kasi nakikita ko yung mga vloggers, yung mga trolls ng ni Bongbong Marcos. Ang sabi nila dito sa speech ni Kiko Barsaga, napakaganda. Kaya lang, nahalata, pinagtanggol ng China. So halatang halata, pinopondohan ng China si Kiko Barsaga. Grabe, no? Ang laki ng problema natin. Ang laki ng problema natin sa nakawan. Ang laki ng problema natin sa kinukurakot ng mga magnanakaw ng mga buhaya katulad ng nasa picture. Tapos, ang gusto nilang narrative, pinopondohan ng China si Kiko Barsaga. Grabe, no? Wala silang masilip eh. Dahil kung I'm sure sinilip ng sinilip yan. Hinanapan na ng baho yan si Kiko. Pati nga picture ng mga babae, hinanap sa kanya di ba? Binato sa kanya, hindi apektado. So wala Kung merong mahahanap na baho dyan kay Kiko Barsaga dati pa. Pati nga yung sinasabing may sapak siya di ba? Yan ang sinisilip. Wala, hindi umiepekto. Ngayon, abangan ninyo, ang narrative nila pinopondohan ng China. Ganun ang dating. Ang babaw, no? Paano masusolusyonan yung lintik na problema natin sa bahan na yan? Kung lagi nyo pinapasok yung China, wala tayong problema sa China. Paalisin nyo si Bongbong Marcos.
Yan lang, ganyan lang kasimple yan. Pag natumbok na mastermind si Bongbong Marcos at naparesign natin, itaga nyo sa bato. Wala tayong problema sa China. Makikinabang tayo sa China. Hindi po ako pinupondohan ng China. Kahit piso walang binibigay sa akin ng China. Pero ginagamit lang nila yung China. Dahil ang tao, galit na. Galit na galit. So ang gusto nila, yung galit ng tao, instead na sa magnanakaw. Yan yung style nito mga lintik na mga vloggers ni Bongbong. Yung galit ng Pilipino, instead na ma-focus sa mga magnanakaw, gusto nila magalit sa China. Kaya yung war na yan, ilalagay tayo sa alanganin yan. Hindi naman natin kaaway. Ginagawa nila ng away para yung galit, hindi sa magnanakaw. Kung hindi sa China. Tingnan nyo kung hindi, idiot yung mga yan. Tingnan mo ang gusto nilang narrative. Romualdez was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I've recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son... Yan, ato tanong, how much ang control ng magtatay Sandro and Bongbong Marcos? House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress. I believe they will succeed soon. Naku, masakit yan. I believe they will succeed soon. Ang daming matatalino sa Pilipinas para lang magpa-under sa taong to because of money. I don't believe that. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Tapang, no? Mga kababayan ko, ito lang masasabi ko. We need people like Kiko Barsaga. Hindi ko po sinasabing malinis to kasi baka mamaya sabihin, kita mo, may lumabas na baho. Akala nyo malinis, no? Hindi po. Hindi yun na ibig sabihin. Hindi tayo panatiko. Ha? Ako sinasabi kong paulit-ulit, hindi perpekto si Duterte, marami akong ayaw sa kanya. Ha? Hindi perpekto si Kiko Barsaga, marami akong ayaw. Hindi perpekto yung mga politiko. Sinong perpekto? Wala. Pero kailangan natin yung hindi duwag. Lalaban ng diretso. Di ba? Kaya ito pakiusap ko sa inyo. Sa darating na 2028 election, bumoto po tayo ng mga batang politiko. Kailangan natin yung mga ganito. We need people like Kiko Barsaga. Even I think etong pamangkin ni si Soto, ang pangalan nakalimutan ko. Itong mayor ng Pasig, Isko Moreno, yung mga ganong klase, yung bata na may sigasig, yung hindi yung trapo, yung puro press release, statement, hindi ko kayo nanakawan, pero puro pagnanakaw. 'Di ba? Yung nagtatrabaho, yung on the ground. We need people. At saka hindi lang po 'yan. Hindi lang po bata. Kahit po matanda. Pero bagong politiko. We need new breeds. Ha? Yung katulad nila Pastor Kibuloy, Jimmy Bondok, Attorney Hinlo. Yung ako ipupush ko talaga si Attorney Torreon. Yung gano'n, yung bago na hindi kurap ang utak. Ngayon, bantayan na lang natin kung magiging kurap sila in the future, but it will take time. Kesa naman naglalagay tayo nung mga Tito Soto, I mean, politikong wala namang walang nilagay pa natin. Look at them, what are they doing? Ping Lacson, si Bam Aquino, nilagay nyo dyan. Tahimik. Yung mga congressman, mga pulpul, tahimik, nagkakagulo na. Duwag pa rin. Di ba? Anong klase? We need politicians like this. Pagka mali, diinan, tayuan. And I'll die for this. Yan ang politiko.
Sabi nga ni PRRD, pag naging presidente ka, consider yourself as dead. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. Ang tapang, no? If I am to be killed, then I shall die fighting. Alam nyo kung bakit hindi makontra to si Kiko? Ready to die. Alam nyo kung bakit effective? Si PRRD? This is a serious question. Hindi ako pagiging panatiko. Alam mo kung bakit niya kayang itumba ang mga drug addict, mga drug lords? Kaya niyang itumba ang mga komunista? He is ready to die. Pag pumunta ka, pag naging politiko ka and you are not ready to die, magnanakaw ka lang. Kasi yung sistemang papasukin mo sobrang dumi. It's either maging magnanakaw ka katulad nila or hindi ka magnakaw pero papatayin ka. Kung hindi ka patayin literally, papatayin yung trabaho mo. Tingnan mo, ang dami nating pinagre-resign, si Tambi, si Saldi, si BBM. Sinong natatanggal? Sinong nasisilipan? Sino sinisilip ng Blue Ribbon Committee? Kung hindi yung mga contractor, yung mga nagsisiwalat ng katotohanan, dyan pa sila galit. Di ba? Taasan to ako dito. Madali kasi magtapang-tapangan eh. Sa totoo lang. Ang dali maging keyboard warriors. Tanong mo si yung isumbo mo kay Twitter. Pero pag ready to die, this is a different. This is a different animal. Iba to si Inoobserbahan ko siya at taas ng respeto ko rito kay hindi mo matatawaran yung ganitong klaseng tao. Kaya I like the people like Charlie Kirk. He's ready to die. He know he will die. And he knows na kapatayin siya eh. Dahil sa stand niya ng ayaw niya sa yung maraming letra, yung LGBTQR, maraming abortion, yung mga ganon. Talagang we need this kind of people. If I'm to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. Yun, hindi takot. Ito hindi ako nagiging panatiko. Kaya gusto ko lang po diinan ito. Ulitin ko, hindi ako pagiging panatiko. Alam nyo naman, binanatan ko si Pastor Kibuloy. Diba? Before. Nung nasa side pa siya ni Bongbong Marcos. Pero one thing I want with Pastor Kibuloy, hindi siya natakot makulong. Dahil sa pakikipaglaban niya sa mga komunista. Dahil sa pakikipaglaban niya sa magnanakaw. Ang dali lang eh. Alam mo, sabihin lang ni Pastor Kibuloy na ang SMNI will side with Tambi. Na-offeran po yan eh. If SMNI will side with Tambi and Bongbong Marcos, wala siyang problema. Haya-hayang buhay niya. Anong ginawa niya? Sa kulungan na lang ako. Tuloy akong lalaban sa komunista. Patuloy akong lalaban sa mga magnanakaw ng bayan ito. Hindi niya iniwan si PRRD. Ang daming dumikit kay PRRD. Bumitaw nung gipitan. Pero nung si PRRD, hindi siya binitawan. Ito ang tao. Handang mamatay. Handa kahit makulong. Todo bigay. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens. Ito na yun. Ito yung sinasabi nila na, naku, sinalabanan niya ang China. Dinidikit tayo sa China eh. Talagang pulpul to mga vlogger sa kabila. Anyway, hindi maganda future natin, sinasabi niya dahil nasasama tayo sa gera. Nanawagan siya sa pulis, sundalo. Alam mo,
Minsan hindi ko malaman kung magagalit ako sa mga uniform men dahil napakatahimik nila. Parang wala na silang pakialam sa taong bayan. Parang minsan gusto ko mawalan ng pag-asa. Pero merong Marines na nagsalita eh. Meron eh. May nakikipaglaban pa rin. No? Buti na lang, no? Meron tayong katulad ni Kiko. Yung ibang uniform men natin, di na nagsasalta. Who dream of a better future for our country and our descendants. Join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines. Yan, no? People, talagang nananawagan siya that our children will be proud of. Kawawa yung magiging anak natin. Kawawa yung mga magiging apo natin. Kawawa yung magiging apu-apuhan natin. Ano, baon na sa utang. Alam mo yung magiging apo ko, apu-apuhan ko, baon na sa utang. Dahil lintik na ito, kinukurakot na yung pera ng mga Pilipinas. Uutang pa para may makurakot silang mga animal sila. Sino magbabayad nun? Baka mamaya, adik yung mga yan. Bukas mamatay yan eh. Mamatay yan, ma-overdose. Naisubi na yung pera. Anong gagawin natin? Wala nga. Sino magbabayad nun? Di syempre yung mga anak-anak natin, apo-apo natin, apo-apo sa tuhod. Pambihira. That our children will be proud of. Starting October 12, 2025. Yan ang tanong. Starting October 12, 2025, anong magaganap? Will be proud of. Starting Yan. Eto tanong. Abang-abang po kayo, ha? I-update namin kayo. Starting October. Naku, may nangangamoy. Duterte. Duterte. No, Duterte. Hoy! May nangangamoy. Abangan natin yan. Ha? Nang dahil dyan, masama ang loob ni Bongbong Marcos sa date, sa schedule. Ano ang meron sa October 12, 2025? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Nagalit si Bongbong Marcos sa schedule. Mamaya po yan. October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Mismo tong tao na to. Kinilig ako. Kinilig ako. Hoy, hindi ako bating ha. Oo, never been. Kinilig ako rin. Alam niyo kung bakit? Yung mga politiko natin, nung bata ako, ang taas ng tingin ko sa politiko. Lalo na yung darating ka. Bata pa lang ako, nakikita ko na yan. Hanggang tumanda ako. Kaya gustong-gusto ko ng Land Cruiser eh. Makakita akong politiko, nakaitim na Land Cruiser darating. Ang taas ng tingin ko. Alam niyo ngayon, ang baba ng tingin ko sa mga politiko. Hindi niyo naman pinaghirapan yan. Nakaw yan eh. Diba? Mas daig pa kayo ng mga vloggers. Pinaghirapan yung pera. Kung hindi nabayaran ni Tambi, kaya nga nagtataka ako dun sa iba eh. Wala namang views pero yumayaman, di ba? Anyway, eto kailangan natin politiko. Bihira ito. Bihirang-bihira ito si Kiko Barsaga. We need people like PRRD. We need politicians like PRRD. Yan po talaga. I really don't care anong kulay mo kahit dilawang ka pa. Basta hindi ka takot sa komunista, ihihinto mo ang komunista, galit ka sa droga, at higit sa lahat hindi ka magnanakaw. Wala tayong pag-uusapan. That is Duterte-like. And we need politicians like Duterte. Kikita ko to eh. Dalawa na lang hinahanap ko dito kay Kiko. Labanan ng todo komunista at saka droga. Ayos na ito eh. Duterte.